Bumuhos ang malakas na ulan sa bahagi ng May Kawayan, Bulacan kanina. Kaya ang ilang motorista binagalan na ang pagmamaneho sa North Luzon Expressway. Ayon sa Pag-asa, thunderstorm ang nagpaulan sa Bulacan. Ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw alamin, maya-maya lang. Ginahasa at ibinahay umano na isang lalaking 30 anyos ang kanyang chatmate na 12 anyos lang. Arestado ang suspect na dumipensang hindi raw niya alam na menor de edad ang kanyang chatmate. Nakatutok si Jomer Presto, exclusive. Kita sa CCTV ang pagbaba ng ilang tao mula sa sasakyan ng DSWD Taguig sa tapat ng Barangay 165 Pasay City pasado 1:00 ng hapon kahapon. Nakunan rin ang isang lalaking nakaputi na nakaposa sa mga kamay at dinala sa barangay hall. Ayon sa barangay, residente nila ang 30 anyos na lalaking nakaposas. Hinuli siya ng mga otoridad matapos umano niyang ibahay at gahasain ang 12 anyos niyang chatmate. 3 araw nang hindi umuwi yung bata kaya nag-worry yung magulang at hinanap niya yung kanyang mga anak. At noong mga pagkakataon na yun, bali nag-chat yung bata doon sa magulang at sinabi kung saan siya naandun ngayon. Agad humingi ng tulong ang magulang ng bata at nakipagkita sila sa isang convenience store kung saan hinuli ang suspect. Pero base sa investigasyon ng barangay, inakala ng suspect na nasa hustong gulang na ang biktima. Nagpakilala daw po yung bata na 18 years old pero hindi po alam nung suspect na yung bata pala ay 12 years old lang dahil malaking bulas po yung bata. Hindi po namin inakala na minor de edad yung bata dahil kung may mga ganun pong pangyayari, kung alam din po lang po namin, dapat barangay na po mismo ang umaksyon para maawat po yung ganun pangyayari. Sa investigasyon ng Pasay City Police Station, August 18 na makipagkita ang biktima sa suspect at nag-check-in sila sa isang hotel sa Pasay City. Pagkatapos ay inuwi ng suspect sa kanilang bahay ang menor de edad na biktima pero ayon sa pamilya ng suspect, hindi nito ginahasa ang biktima. Kinaumagahan, nag-i-bike yung anak ko eh. Kasama pa po yung bata eh. Pwede siyang sumigaw anytime. Kahit sa loob ng motel, kung nag-ano sila, pwede siyang magsalita doon. Kaya po walang katotohanan na sinasabi nila na pinuwersa yung anak nila. Sinubukan na umano ng pamilya ng suspect na makipag-areglo sa pamilya ng biktima pero desidido silang ituloy ang reklamo. Nasa kustodiya na ng Pasay City Police Station ang suspect na sasampahan ng reklamong paglabag sa RA 11648 o ang Act Promoting for Stronger Protection Against Rape and Sexual Exploitation and Abuse. Sinusubukan pa namin siyang makunan ng pahayag at ang pamilya ng biktima. Jomer Presto, nakatutok, 24 oras. Nasa evacuation center pa rin ang daan-daang residente na isang barangay sa Bacolor, Pampanga. Ayon sa Pampanga LGU, mahigit 200 barangay sa probinsya ang lubog pa rin sa baha. Nakatutok si CJ Torida ng GMA Regional TV. Sumisilip na ang araw pero ang baha sa barangay Tinahero sa Bacolor, Pampanga hindi pa rin humuhupa. Sa resettlement site na ito, hanggang 6 na talampakan ang taas ng baha. Dahil dito nananatili sa evacuation center ang daan-daang residente. Talagang mahirap. Hindi mo lang titiisin eh. Alalay ka ng Panginoon. Talagang iiyak ka sa ilagayan dito. Sa Makabebe, may mga barangay na lubog pa rin sa baha. Maging sa Masantol, mahirapan ang pagbiyahe ng mga residente dahil sa taas ng baha sa ilang kalsada. May mga kalsadang hindi pa rin madaanan ng ibang sasakyan dahil sa mataas na tubig sa San Luis. Dahil sa hirap sa transportasyon, nagpatupad ang pamahalaang panlalawigan ng Pampanga at ilang local government units ng libreng sakay. Sa huling tala ng Pampanga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 264 na barangay sa buong probinsya ang nakararanas pa rin ng pagbaha. Mula sa GMA Regional TV, CJ Torida, nakatutok, 24 oras. Hinostage ng isang security guard ang kanyang menor de edad na kapitbahay sa Caloocan. Ayon sa kapatid ng suspect, mabigat ang pinagdaraanan ng kanyang kapatid na hindi umano pinasweldo ng dating security agency. Nakatutok si Katrina Son. Tensyonado ang sitwasyon sa Barangay 28 sa Maypaho, Caloocan City mag-alas 8 ng umaga. Hinostage ng isang security guard ang kanyang kapitbahay na 13 anyos. Pinaligiran ng Caloocan Police at ibang emergency responders ang lugar habang nakikipagnegosasyon. Sa bintana siya dumaan, tapos dumaan ng bubong,
hanggang umabot po siya doon sa kabilang bahay. Doon niya na po nakuha ngayon yung minor po natin. Bago dumating ang mga pulis, may mga kasamahan ng sospek na sumubok kausapin siya. Pero nang lumapit umano ang kasamahan, hinostage din siya ng sospek. Kabilang sa mga hiniling ng sospek ang halagang 9,500 pesos at makausap ang kanyang pamangkin. Nang maibigay ng mga pulis ang hiling ng sospek, sumuko siya bandang tanghali. Allegedly ma'am, nakakaranas ng depression itong suspect natin. And according po sa ating mga witness, medyo nagka-problema sa pamilya kaya naisip niya na magkaroon ng hostage taking. Kwento ng kapatid ng sospek, gusto na sana niyang umuwi sa Iloilo pero walang pera. Hindi umano pinasweldo ang kapatid sa dating pinagtatrabaho ang security agency. 4 na araw na straight ang duty, walang kain. Siyempre, antok ka na nun. Sana sa agency niya, hilduan naman. Kasi kawawa naman yung tao eh. Yun lang ang akin. Kung ano pinagtirapan ng kapatid ko, ibigay sana nila. Para makauwi na. Ganun lang. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga biktima. Nakikipagtulungan na raw sa kanila ang security agency na pinapasukan ng sospek. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang sospek pero tumanggi siyang magsalita. Naharap siya sa kasong kidnapping at serious illegal detention. Katrina Son, Nakatutok, 24 Oras. 3 ng pasyente na may leptospirosis ang naitalang nasawi sa San Lazaro sa Maynila. Sa gitna po yan ang patuloy na pagdami ng kaso ng leptospirosis sa bansa na ngayon po ay nasa mahigit 3,500 na. Nakatutok si Bernadette Reyes. Napalusong sa baha nitong Lunes si RR sa gitna ng malakas na ulan. Hindi raw niya inakalang magkaka-leptospirosis. Inabot po kami ng baha. Then pag uwi po namin ng Monday, nag-upbat lang po ako tapos tulog. Kinagabihan, ayun na po, naramdaman ko na po eh. Naramdaman ko na po na hindi na po ako makahinga, nilalagnat. Kala ko ma'am, normal na sakit lang po eh. Kasi wala naman po akong sugat eh. Ang 14 na taong gulang na binatilyong ito na may leptospirosis din, kinailangang magdialysis. Inilipat siya sa San Lazaro Hospital mula sa Gat Andres Bonifacio Medical Center. Naligo lang siya sa ulan, naglaro sa tubig na malalim. Yun lang, pag-uwi niya, nilagnat siya. Masasabi ko lang sa kanila, huwag sila maglaro sa mga baha. Sa ngayon po kasi wala pong dialysis sa Gat Andres Bonifacio at mataas po ang kanyang creatinine, BUN, at hindi po siya umiihi. Sa tala ng San Lazaro Hospital mula January 1, 142 na ang kanilang pasyenteng may leptospirosis. As of 7 a.m. kanina, 3 na ang nasawi mula August 10, isa sa kanila nasawi ngayong araw. 22 ang new admissions. 6 na po na leptospirosis patients ang kasalukuyan nakakonfine, 11 dito severe cases. Ang severe leptospirosis is ito na ang leptospirosis na inaatake ang mga vital organs ng katawan. Pag umabot siya sa kidney, kailangan na natin hemodialysis, hindi sila makakaihi. Pag inatake ang atay, naninilaw po ang pasyente. Pag inatake ang respiratory system, nagkakaroon sila hirap ng paghinga na kung minsan kailangan natin silang i-intubate. Ang mortality rate ng mga pasyenteng merong multi-organ dysfunction, umaabot po ng 50%. Patuloy pa itong tumataas, sabi ni Health Secretary Edwin Mercado. Kanina, binisita niya mga pasyente ng ospital. May incubation period dyan na almost 2 days to 60 days, pero kalimitan niyan lumalabas 5 to 15 days. Sa tala ng Department of Health o DOH, as of August 17, umabot na sa 3,760 ang kaso ng leptospirosis sa bansa. Minomonitor din ng DOH ang pagdami ng kaso ng dengue na umabot na sa mahigit 111,000 ngayong taon. Nag-uumpisa talaga yan sa lagnat, mga panghihina ng katawan, so dapat yun pa lang pupunta na talaga sa
pinakamalapit na health center or hospital. Pag ganito talagang tag-ulan, dengue, na-expect natin yung tataas. Pero kung yun nga, kung maagap yung ating mga preventive measures. Ayon sa Department of Health, sa kabila ng tumataas na bilang ng mga kaso ng leptospirosis at dengue, may sapat na kapasidad daw ang mga ospital. Dito nga sa leptospirosis ward ng San Lazaro Hospital, sa 120 na bed capacity, kalahati o 60 pa lamang ang naookupa. Pero sa ibang ospital, gaya ng East Avenue Medical Center sa Quezon City, nasa 119% na ang hospital occupancy rate, kabilang ang mga kaso ng dengue at leptospirosis. Ika nga nila, prevention is better than cure. Muling paalala ng DOH, iwasan ang paglusong sa baha kung hindi naman kailangan. Hindi naman po talagang napaka-importante yung kailangan gawin. Although nababatid po namin, talagang yung iba po talagang kailangan lumusong kasi parte po ng trabaho nila. Kung pwede po, iwasan, sana magsuot ng bota at agaran po, maligo, maglinis at talaga pong magsabon ng kanila pong katawan. Filipinos are responsible in keeping ourselves healthy. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.